Magandang hapon, magandang tanghali sa lahat. Ay live tayo sa ngayon. Ang ating pag-usapan po yung bagong testigo laban kay Sara sa impeachment na hinihanda nila laban kay Sara Duterte. At yung bagong testigo na yan ay ginamit nila na si Ramil Madriaga. Si Ramil Madriaga po ang gagamitin na pandugtong doon sa confidential fund na kanilang kaso. Kasi naunang kaso ng confidential fund laban kay Sara ay ang kwento nila natigil nandun kay Colonel Dennis Nolasco at saka si Colonel Dante Lacheca. So ngayon, hanggang doon hindi na alam saan napunta yung pera. Pero yung tinatawag na resibo na Mary Grace Piatos, yan po ay resibo na ginawa ng mga military officers. So galing po yan sa kanila ni Dante Lachica at saka ni Colonel Nolasco. So ngayon, siyempre pumipirma dyan si Sara kasi siyang Vice President. So binigay nun sa Commission on Audit at as we speak now ay nagbigay na po ng pagkakaalam ko at nag-anunsyo na rin ang kampo ni Sara Duterte na nagbigay na po ng tinatawag na certificate ng commission ng audit, ang audit report ang COA at sinabi na wala ng problema si Sara. Unconditionally cleared. So, ibig sabihin, unconditionally, walang kondisyon. So, absolutely cleared. So, ito ngayon, pakinggan natin yung sabi ni Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. habang ini-interview siya ni Attorney Bing Orowena Guanzon. Kung ano ang masabi niya tungkol sa sinampa nilang kaso na asan pala isang cellphone ko? Bali isang idudugtong nila na si Mr. Madriaga ang sumalo ng pera galing kay Dennis Nolasco at saka galing kay Colonel Lachica at siya daw naghatid-hatid. So yan ang kwento nila. Kung mapansin mo, pag tiningnan natin ang affidavit ni Madriaga, sa paghatid ng pera, walang pangalan kung sinong mayor ang pinaghatiran ng una sa Laguna. Walang pangalan kung sinong sa Santiago family ang binigyan ng pera doon sa sa Jordan Plains Subdivision sa Novaliches. At wala ring sinabi kung paano nagdala pa daw siya ng 1 bilyon na nasa Grandia, dinala daw sa SM. So, hindi naman nalaman paano ba magdadala ka ng 1 bilyon na pera. Ganon-ganon lang ba kasimple ipagtiwala. At wala siyang sinabi ng rason kung bakit pinagkatiwalaan siya ng ganong kalaking pera. Yan ang alamin natin ngayon. So, ngayon, may kanya-kanyang kayong opinion. Si Antonio Villaperte ay, ano ka ba, mga Bicolano ka ba? Kasi Villaperte, Bicol yun eh. So, tawag niya si Inday Lustay. Sinungaling daw. Ang opinion mo po kasi ay wala kang pundasyon, wala kang explanation kung bakit nasabi mo na sinungaling si Inday at sinabi mo na hindi sinungaling si Madriaga. Ito, pakinggan niyo po ang aking presentasyon. So, si Tantan Casino, tapos good afternoon, sabi niya. Tapos si Porky Drill, like Dan. Salamat po, Porky Drill. Shout out. Tapos si Helen Baguio, gandang tanghali po, Helen Baguio. Ito na po ang ating programa sa ngayon. Pakinggan natin ang interview ni Attorney Bing Guanzon kay Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. Raymond Dribocas, ano nangyari sa
1 billion Marines, 18 Marines. Ang nangyari po ay in-interview sila at babalik sila ulit sa NBI. Okay? So ito na panoorin na natin yung interview. Pang matino. Andito kasama natin ngayon, one of the lawyers of Vice President Sara Duterte. At mapapaliwanag niya sa atin ang sino ba tong si Madriaga na ito at napakasikat itong na para bang kung pakwentuhin mo itong mga kalaban ni VP Sara, ito na talaga ang smoking gun. Ito na talaga ang pinaka witness nila para sa impeachment complaint nila. Kaya andito po ngayon, kasama natin ang, bago ko lang ito nakilala, pero anak ito na aking friend. Welcome, Attorney Salvador Panelo Jr. Yes, Salvador Magandang hapon, classmate. Engineer Kapal. Paolo Panelo Jr. So, Attorney Paulo, Yes. welcome. Thank you for the invitation and thank you for having me. It's a privilege to be here with you. Now, Attorney Paulo, you're the lawyer of Vice President Sara in a perjury case against Madriaga. Can you tell us briefly why you are saying that this is a perjured affidavit? Yeah, kasi karamihan ng nasa laman ng affidavit niya, pati pangalan niya mali or hindi totoo. Sabi niya kasi dito na nagtatrabaho siya for VP Sara simula pa lang nung mayor siya ng Davao City hanggang sa naging kasama daw siya sa PSG at sa VP-SPG na nagproprotekta dati noon kay PRRD pati kay VP Sara. Pinabuo daw siya ng isang campaign group ni VP Sara noong 2020 na may pangalang Isip Pilipinas hanggang sa nagde-deliver daw siya ng limpak-limpak na salapi sa mga sasakyan na galing daw sa confidential funds. Nasa baleta ba? Nasa sasakyan daw po. Wala po sa maleta. Ibang style. Pero itong si Madriaga, did he ever work in any way, directly or indirectly, with Vice President Sara in Davao? Hindi po. We have, hindi lang po sa Davao City, we have certifications from the Davao City local government, the Presidential Security Group, the Vice Presidential Security and Protection okay. Group, So, Department of Education, and even the Office of the Vice President. Wala po siyang connection sa hindi mga ba ito si opisina. Madriaga ngayon nasa kulungan? Opo. Anong kaso, attorney? For kidnapping for ransom. Aba, bongga. Bongga pala ang kaso nitong Madriaga. At sinasabi nilang siya ang pinaka-credible witness against VP Sara. Wala na ba kayong ibang makuhang witness dyan na hindi naman kidnapping for ransom? In fact, Attorney Guanzon, sabi nga ng PNP, nung inaresto siya noong 2023, ang description sa kanya is siya ang leader ng Madriaga Kidnap for Ransom Group, which is one of the most dangerous criminal syndicates in recent history. That was the description of the PNP. Wow, and that's in official PNP documents. Well, it was reported. It was reported as coming from the PNP. Yun. Nagtataka ko, yung storya niya, pilit na pilit nilang pinagdidikit na may na inutusan siya. Okay? In behalf of Vice President Sara na magdala daw ng pera. Ano ba itong mga pera na ito, attorney? Ang Sinasabi sinasabi niya, confidential funds daw. Magkano daw? Merong delivery ng 80 million, merong tigta 33 million, meron patang 1 billion. Paano daw niya alam na confidential funds? Wala siyang sinabi, hindi niya in-explain. Basta inutusan lang siya magdala. Sino Oo daw daw. nag-utos sa kanya? Si VP Sara daw mismo. Oh, talaga, may text siya. Di kagaya ni Yusek Bersamin, may text sila ni Bongbong. Oh, di ba? Bongga, ito, walang text, attorney. Wala. So far, yung affidavit niya mismo, wala talagang substantiation, walang nakadikit na any evidence. Oh, saan daw niya kinuha yung pera? Well, sinabi niya, inabot daw sa kanya ni Colonel Dante Lachica, na dating OVP security officer. At Bakit daw sa kanya inabot?
dahil parte nga daw siya ng grupo. Pero meron tayong testimony from Colonel Dante Lachica na hindi niya man kilala tong si Madriaga. At saan daw niya dineliver at kanino? Kung kani-kanino, meron daw sa parking lot ng Mega Mall, meron sa Ombudsman parking lot, meron sa isang mayor in Laguna na hindi naman pinangalanan, meron sa Novaliches, sa Santiago family, pero walang mga detalye, 'di ba? Oo. At yung mga detalye na binigay niya, kunyari, meron siyang sinabi, dineliver niya sa Mega Mall parking lot. Tapos white Vios daw na may 80 million ng laman. And then a few days later, nakita niya daw na the same car minamaneho ni Miss Ria Kilala, asawa ni Attorney Ryan Kilala. Pero imposible 'yon kasi sabi nga namin dun sa complaint affidavit ni VP Sara, hindi naman nagda-drive itong si Ria Kilala. We have a certification from the LTO Oo. na She has never- no license. no driver's license at hindi Oo. talaga marunong mag-drive. So, So, ang timing lang, attorney. Gusto ko makita. Kailan siya nag-execute nitong affidavit niya? November 29, 2025. Dito pa lang halata na talaga lahat ng binanggit ni Madriaga halata na walang tumama. So with this as witness against BP Sara ay mangangamuti naman itong mga nagkumakaso laban kay BP Sara. Lalo ni si Attorney Ligutan na professor pa ko nun sa UP. Kahiya ka naman na professor sa UP, pinapahiya mong UP sa the manner you talk, the manner you speak, and how you analyze your evidence, how you bring up your case, mahinang mahina. Kasama mo dyan yung dalawang pamin na mga abogado ng sa UP nang galing, si Attorney Jesus Palsis, si Attorney Dino De Leon, mga ay makula. Kung saan kayo mga pinapahiya yung UP. Kami ay ng mga taong bayan, nagbabayad sa inyo sa tuition ninyo sa UP. Kasi ang UP ay pag-ari ng bansa. Ang mga tuition ng mga tao dyan, mga sweldo ng teachers, professors, lahat ay nanggaling sa pera ng kaban ng bayan. Tapos ganun pang ginagawa nyo laban sa bayan. Nagiging traidor pa kayo sa bayan. Nakakahiya naman itong mga graduate sa UP na to. Oh, simula na noon ang first impeachment, di ba? Meron na. Tapos na. Voided na ang first Oo, impeachment. tapos na. Tapos, at saka siya ngayon, sa November siya. Bakit daw ngayon lang siya nag-affidavit niyan? Hindi natin alam, pero ako, ang hinala namin dito is kailangan nilang punuin yung gap nila sa evidence versus VP Sara. So gumawa sila ng ganitong klaseng testimonya, gawa-gawang testimonya ni Madriaga Oo. para meron silang mapakita kung saan napunta yung confidential funds. Dapat ipakita natin itong picture ng Madriaga na ito na yung mga picture ba ng mga akusado pag bago sila or pagkatapos silang maaresto para makita naman ng mga audience natin kung ano itsura nito at bakit napaka-importante niyang tao. So if you were to describe Madriaga, Attorney Paulo, in one word, ano po ang description niyo sa kanya? Huwad, sinungaling. Yun ang bod nun, talagang. Oo. At saka Attorney Guanzon, hulog ng langit kung tutuusin. Bakit? Sa amin sa defense kasi kung yan ang star witness ng mga impeachment complainants, lagot sila. Kasi halatang halata na politically motivated yung impeachment complaints kung ang star witness nila napakasinungaling at basag na basag sa At nasa kulungan. ebidensya. Nasa kulungan pa. Ang magandang tanong doon, sino kaya nakahanap dito sa kay Madriaga na para sut-sutin ito na mag-affidavit? Sa palagay mo? Wala kaming ebidensya dito, Attorney Bing, pero halata sa amin, pag binasa mo yung Madriaga affidavit, na si former Senator Trillanes ang posibleng behind dito kay Madriaga. Bakit? Kasi doon sa Madriaga affidavit, kasama na dito lahat ng greatest hits ni Senator Trillanes versus the Dutertes. Merong allegation dito na nakakatanggap daw sila ng pogo money. Merong allegation na nakakatanggap sila ng drug money. Sinama niya pa dito yung magnetic lifters, nung customs issue. Tapos pati itong confidential funds. Sa amin,
napaka-incredible naman na makahanap ng testigo na may personal knowledge Siya ng ng lahat lahat. ng yun. Bongga. Oh. Ilang 10 taon na atang linalako ni Senator Trillanes itong allegations na to. Wala Wala siyang naman witness. siyang matibay na ebidensya. Tapos suddenly, just in time for the impeachment, merong isang Madriaga na alam niya lahat yun. Oh. Diba? Kami nga, Attorney Guanzon, doon sa complaint affidavit ni VP Sara, para lang definitively mapatunayan namin na hindi sila magkakilala, we had to get the testimonies of 7 witnesses Ah. para lang siguradong each witness is speaking from personal knowledge. So, Okay, na hindi siya kilala. na hindi siya kilala. And imposible yung mga sinasabi niya. Hindi siya, sabi nga nung... Can you give me the names of your 3 witnesses? I have 7. That's former PSG Commander Major General Jose Niembra. And then we have a former PSG Commander Brigadier General Randolph Cabangbang. We have the former VP SPG Commander Dante Lachica. We have the former DepEd Security Officer Dennis Nolasco. We have Attorney Ryan Kilala na ito lang talaga yung kaibigan ni Madriaga. Ito yung mukhang connection kay VP Sara, si Attorney Kilala. And then we even have testimony from Miss Ana Magnaye. She's an events organizer that handled the inauguration of VP Sara, just to refute the insinuations na porke may picture si Madriaga with VP Sara during the inauguration. Ay, close na siya. Close na siya. May picture siya. Nakita ko nakabarong siya. Ito ma'am, Oo. doon sa testimony ni Ana Magnaye, pinapakita niya doon na number 1, hindi imbitado si Madriaga doon sa inauguration. He was just a last-minute replacement for Attorney Kilala because hindi nga kilala ni VP Sara Bakit sino ba itong attorney kilala at pinasubstitute niya yan sa kanya? si Doon sa event na yon. Si Attorney Kilala, associate dean dati ng San Sebastian, doon nakilala to ni VP Sara. Ba't naman niya kilala itong kidnapper? Because itong si Madriaga, na-convict na to actually before in the early 2000s for another kidnapping, for a Kliyente separate kidnapping. Kliyente ba ni attorney kakilala? Hindi po, pero ang nag-handle po ng appeal niya sa Supreme Court ay yung San Sebastian Legal Aid. I see. So doon niya nakilala itong si Attorney Ryan Kilala. Siya, indigent client. Yes. Oh. So na-acquit siya doon, naging malapit siya sa mga staff, faculty ng San Sebastian Law kasama itong si Attorney Kilala. Ginawa siyang parang alalay. Hindi naman. Naging magkaibigan sila. Akala ko Julalay. Kaya naman, ba may event, imbitado ito attorney, hindi siya makarating, siya, parang proxy ko. Ganyan. So, ang kwento is, kasi sabi ni Madriaga, inutusan daw siya ni VP Sara na buuin tong campaign group Kailan na daw siya inutusan? 2020 daw po. Noong 2020, nasaan ba siya? Anong trabaho nitong Mukhang ang Madriagang ito? trabaho niya at that time is a parang private security Hirap provider. kasi itong mga kidnapping for ransom Di ba? Bantay sa lakay. Oo, marami sa kanila. Kunyari, security agency sila. Sila din pala. Ang kikidnap doon sa mga anak ng mga kliyente nila o boss nila. Kaya, importante yun na ini-explain ni Attorney Panelo kung ano itong background niya at character nitong Madriaga. At nasa kulungan siya ngayon. Kasi, they are proving in the perjury case not only that nagsisinungaling itong si Madriaga, kung hindi, aside from that, na somebody is, he is a puppet and somebody is pulling the strings. Kasi kung titingnan mo, bakit naman si Madriaga bigla na lang susulpot ng ganyan kung wala siya makukuha? Di ba? The fact na nagkikidnapping for ransom siya, he is attracted to money. Di ba? Ano ito? Out of his good conscience, mag-affidavit siya, laban kay VP Sara dahil, siya? Anti-corruption, advocate. Huwag mo na kami ibudol, ha? Talagang, ang hirap mo paniwalaan. Actually, ma'am, yung testimonya nga nung events organizer is nagpa-unlock si VP Sara ng picture taking sa lahat ng bisita. Of course. Hindi lang sa bisita, pati yung onlookers. Tapos 6 to 12 midnight daw ang
yung picture taking. Yeah. Tapos, Oh. ang ginawa namin para ipakita na hindi siya special, inattach namin lahat ng picture taken Yeah. on that day. Oh, lahat pumipila yun eh. Pumipila yan. 1,200 photos, Attorney Correct. Guanzon, Oo, para pumipila. pakita na hindi siya special. Oo, ba't naman siya special eh, mukha naman siyang ewan. Mamaya sabihin nyo na naman si Atty. Watson, grabe daw mag-discriminate. Sa itsura pa lang. Ano ko dyan, yung storya, hindi yung itsura. Yung storya ba na Vice President Sara will entrust to this Madriaga that she doesn't even know from any planet where he came from, i-entrust sa kanya na, magbuo ka ng ano nito ha, mag-organize ka for me, na ganyan-ganyan. Eh, sino naman maniniwala dyan kay Madriaga kung mag-organize din siya ng mga campaigner? Sabi nga ma'am ng witnesses natin na former PSG commanders at itong si VP SPG commander, pag nag-screen sila ng mga tao na may kipag-meeting kay VP Sara or kay former President Titingnan lang Duterte, criminal records. hindi nila papalapitin ang tao na may criminal record Oo. gaya ni Madriaga, let alone entrust him with protecting them or Oo. working for them. So, imposible talaga yung sinasabi. Na-convict kasi ito si Madriaga sa kidnapping. Na-absuelto lang siya nung sa apila sa Supreme Court. At ngayon may bagong kidnapping case siya. Ang trabaho niya lumalabas ayon sa kwento sa akusasyon laban sa kanya. Siya po ay may tinatawag na fly-by-night na security agency na kung saan ang mga kasama niya dyan, nagtitipon siya ng mga security escorts, ng mga VIP. At nung lumabas dito, yung bagong kaso niya na kidnapping na 2 Chinese ay kliyente niya sa escorting service, sa VIP service. Pero yung kanilang binabantayan, mismo sila ang nagkikidnap. So bantay sila kaya nangyari kay Ramil Madriaga. Yan ang kwento. Kung mapatunayan, well, yan ang initial kwento. In fairness naman kay Ramil Madriaga, ang kaso niya sa Manila Regional Trial Court ay hindi pa tapos. Na nasa prosecution level pa lang at stage at yung mga fiscal pa lang nagpipresenta ng ebidensya laban kay Ramil Madriaga at ayon naman kay Atty. Raymond Palad ay siya na ngayon ang nagtatayo na abogado ni Madriaga at hindi pa daw sila nag-uumpisa sa pagdepensa para kay Madriaga. Pero sabi niya, malakas daw ang depensa nila. Well, let us see. Ni Madriaga. Pero napakalakas ng loob nila na nilagay nila yung affidavit ni Madriaga sa kanilang impeachment complaints. Actually, natutuwa kami. Kasi ma-expose yung impeachment complainants, pati yung mga nagtutulak ng impeachment, na politically motivated, political agenda lang talaga ang habol nila dito. Kasi kung base sa ebidensya, walang kwenta tong si Madriaga. Ito na yata ang pinaka-star witness ngayon ng mga pro-impeachment complainants at supporters, itong Madriaga na ito. Aba, surely you can do better than this. Ngayon, sinabi ng House of Representatives Committee on Justice, nanalo na sila, na may sufficiency in substance na ang complaint against VP Sara. So now, attorney, they will go to voting in the House and they must get at least 1/3 para ipadala sa Senate. And the affidavit of Madriaga is one of their exhibits or evidence that they will submit or they have submitted to the Committee on Justice and then all the way to the Senate kung mangyari ito. So you're going to demand in subpoena that you can cross-examine Madriaga? Yeah, it's actually a litigator's dream to cross-examine somebody like Madriaga na napakasinungaling. Kasi alam mong kahit anong isagot niya, mahuhuli mo siya. So, yeah. I mean, may balita last week, Attorney Guanzon, I'm not sure if you caught it, na nung nag-file kami ng perjury complaint, biglang may lumabas na may death threat daw kay Madriaga sa loob ng kulungan. Oo. Meron ding report na inaalok daw siya ng 1 billion not to testify. Sa amin, walang kinalaman si VP Sara dyan because VP Sara actually wants him to testify. Yung kwento na inalok na 1 billion, alam mo, kahit sinong honest na tao, kapag inalok ng 1 billion, mahulog ka sa bangko niyan. Mukhang hindi mo kayang tanggihan yan. Pero si Ramil Madriaga, nasasabi siya na kaya na tinanggihan doon 1 billion na alok.
Tapos napanood ko yung kwento ni Attorney Raymond Palad. Ang sabi daw niya, may isang number na binigay sa kanya yung kanyang misis, si Ramil Madriaga. At tinawagan yung number na yun, hindi ko alam paano siya tumawag mula sa loob ng kulungan. So anyway, kung tumawag siya, ang sumagot daw ay kaklase niya pala daw sa San Sebastian College of Law. Tapos may binigay pa doon sa kanya na isang number pa. Nang tinawagan siyang number, ay kaklase niya rin daw. So parang ang kwento, yung nagbigay ng number na tinawagan niya ay hindi sinabi kay Ramil na yung tatawagan niya pangalawa ay kaklase din nila. So diyan pa lang po makikita ang mga kasinungalingan. So nung tumawag daw, inalok siya open daw from 500 million to 1 billion. Maraming tao po kahit honest, kahit loyal, ay magtatraidor kung may inaalok na 1 billion o 500 million lang lamang. Hindi ko po mapapaniwalaan yan. Pero ito, pakinggan natin ang kwento sa likod ng 1 billion na to. Oo. Bakit? Kasi one, siya lang ang makakaamin na gawa-gawa yung storya niya. Two, siya lang makaka-identify na kung sinong handlers niya, sino nagtulak sa kanya. Tapos kung tindigan naman niya yung testimonya niya, we will shatter his testimony even more. Okay. So, for example, ano pong tanong ninyo kay Madriaga on cross-examination? Pwedeng as simple as paano kayo nagkakilala ni VP Sara? Kasi we all have evidence on, on Paano their sila history. nagkakilala? Inassign daw siya ni PRRD kay VP Sara. Yun ang testimonya niya as early as 2016. Sabihin natin, anong pruweba mo? 'Di ba? Kasi we all have the certifications proving that he has no connection And he has never been employed by former President Duterte. No. Kunyari, try nila i-refute yung 7 witnesses. Meron pa kaming mga kasunod dyan. So, wag silang magkakamali. So, magkasunod na mga witnesses daw, whose affidavits you have not yet submitted Hindi pa. in the perjury complaint. Yeah. Hindi pa. Okay. So, what's the status of this perjury complaint now? Well, we just filed last week. Our expectation is papasabpina itong si Ramil Madriaga and will be directed to file a counter affidavit. Saan ba siya sa jail ngayon? Anong jail? BJMP in Taguig. Okay. Yeah. So, madali naman siya sabpina kasi nandyan lang siya. Hindi naman siya lilipad puntang Iran di ba? So, I'm sure may maglo-lawyer sa kanya, di ba? Meron na po siyang lawyer ngayon, si Attorney Raymond Palad, I think that's his name. Oh, that sounds familiar. O baka naman itong Palad, dito yung mga radio announcer noon, naalala ko. So is he what, like a POW client? It doesn't seem that way, pero itong comment ko kay Attorney Palad is pati siya, parang naloloko siya ng client niya. Kasi for example, sabi niya, when he discussed this affidavit, sabi niya, binisita daw ni VP Sara si Madriaga sa kulungan to try to prevent him from testifying. Ano ba yun? Akala niya to sa Vice President? Tanga. Binasag agad to ni Secretary John Vic Remulla mismo. He came out publicly to say, hindi totoo yan. Kinausap ko yung warden. Ibang tao ang binisita ni VP Sara. The warden was there in their visits at hindi si Madriaga. Alam ko yung binisit niya na iba. Ano yun? Talagang binisit niya yun. In fact, she said that she visited him. Yeah. Hindi grabe naman. Grabe naman itong ambisyon mo, Madriaga. Nabibisitahin ka pa ni Vice President Sara. Baka mag-ambisyon ka dyan, nabibisitahin ka ni Attorney Guanzon. Para talaga tuluyan na yung yung imagination mo ba? You can let your imagination run wild. So, ang natin, attorney expectation is he will file his reply answer his counter affidavit. Yes. And then, do you still plan to file your reply affidavit for the Vice President? Yes. Yeah. We will. If he stands by his testimony, ang gusto namin actually, Attorney Guanzon, meron siyang mga allegations kasi na walang detalye. Yun. Sa cross-examination, specify yun. Palibasa. Ng lawyer for the complainant. Palibasa, nagsisinungaling siya, hindi siya makaprovide ng detail. So, ang gusto namin, mag-provide siya ng detail para mas lalo naming mabasag yung testimonya niya. You can do that on, you can do that on cross. Yeah.
So you filed it in what prosecutor's office? Taguig, because that's where the affidavit was executed. Yeah. Was notarized? Yes, notarized. Yes. And the notary public was a POW lawyer, a lawyer of the Bureau of Jail? I understand that this notary public was engaged by Attorney Palad. I think I saw an interview of him saying that. So dinala ng abogado niya. Opo. Oo. So, well, everybody's entitled to a lawyer, mga kaibigan. In fact, sa inyong ating constitutional right to due process, kailangan naman talaga may due process at lalo na sa criminal cases, kailangan talagang may abogado sila. Di ba? Sa mag-confession ka nga, kailangan in the presence pa of a lawyer. Di ba? Of your choice na ikaw pang pumili. Di ba? Pag ikaw ay inaaresto, kailangan basahan ka ng yung mga karapatan. Anyway, hanggang dyan na lang kasi yung ibang part ng interview ay nagkwentuhan na lang sila. So anyway, what is at stake here is very clear na nabasag nila ni Attorney Panelo ang claim ni ulitin ko lang yung number 1 na naman, hindi ko makalimutan na sinasabi niya. Yun pala, yung litrato na pinapakita na litrato ni Ramil Madriaga at saka ni BP Sara noong inaugurasyon ng kanyang pagka-vice presidente sa Davao City ay marami sila mula alas 6 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw ang litratuhan, pare-palitrato. Lahat daw ng gusto magpalitrato kay Sara ay welcome. Isa na doon si Mr. Madriaga. Ngayon, kung bakit nandoon si Madriaga, sabi naman ito ni Atty. Panelo, ay sa testimonya o sa allegation o di kaya sa affidavit ni Ana Magnaye na yung events organizer nitong event ng inauguration event ni BP Sara ay wala raw sa listahan na imbitado si Madriaga. Pero ang imbitado lang doon, dumating daw si Madriaga bilang kapalit ni Attorney Ryan Kilala na kasama sa Office of the Ombudsman. Si Attorney Ryan Kilala ay graduate din ng San Sebastian College of Law na kung saan sila mukhang magkasabay sila ni Sara, magkaklase ata sila ni Sara sa San Sebastian. Kasi graduate din si Sara Duterte sa San Sebastian. At hindi ko alam kung kasama nga niya o kaklase niya kasi ang nakita ko kay Sara Duterte, take 1 din siya sa bar exam at sabay kami nag-bar exam 2005 bar examination. Take 1 din ako, pasado kami pareho. Pero sa tingin ko mas mataas naman ang bar exam rating ko kaysa kay Sara. So, ano pang isa napansin ko doon? Yung isa pang napansin ko doon yung 1 billion ay hindi po kapanipaniwala. Kahit sino po, kahit si Ronel bigyan mo ng 1 billion ay magiging hindi itatanggi yan. Diba? Ang claim kasi ni Madriaga, inualok daw siya ng 1 billion kapalit ng hindi na siya titistigo laban kay Sara Duterte. Yan lang. So, ngayon, ganon ang ating nakikita ngayon dito. Ano pa bang iba itong mga salient pictures? Yung mga walang supporting evidence, ang lahat ng kinikwento ni Ramil Madriaga. At wala ring detalye, kagaya ng paghatid ng unang pera na 33 billion doon sa mayor ng Laguna, hindi rin binigay pangalan ng mayor ng Laguna. At binigay daw niya sa tauhan ng mayor ng Laguna, hindi rin binanggit kung sino ang pangalan ng tauhan ng mayor ng Laguna. Imagine, magdi-deliver ka ng 33 million. Yung unang problema dyan is bakit siya pagkakatiwalaan ng ganong kalaking pera? Which is, to my mind, mahirap paniwalaan. Tapos, paniwalaan pa siya magdi-deliver ng 1 billion doon sa loob ng Grandia. Tapos, wala pang, ang confidential fund hanggang 125 million lang. Ngayon, 4 na duffel bag daw na tag 33 million o 35 million. So, 3 times 4, that is 120 million. So, may 3 times 4 ulit plus 12. So, that is 132 million na. So, sobra sa confidential fund ni Sara na 125 million. Tapos, may 80 million pa. Paano nangyari yun? Saan nangyari? Tapos, ang mga kwento, sabi ni
which is pag binasa mo talaga yung kanyang affidavit, magkaroon ka ng impression na it seems na si Madriaga ay in all places, in almost at the same time. So marami siyang alam na personal na kwento. At napakagaling naman niya kapag trabaho siya ng National Security Council at the same time sa Revenue Integrity sa RIPS Protection Service sa BIR. Nagtatrabaho din sa NBI in the same year. So, tapos, nagsasabi daw siya sa kanyang affidavit na 2016 nung nanalo si Digong Duterte ay inassign siya. Pero sa kanyang panimula na affidavit nagsasabi ay wala namang sinabi roon na siya ay may trabaho. So mula 2016 hanggang 2018 wala siyang trabaho. Pero nakalagay doon sa kanyang affidavit na 2016 pagkapanalo ni Digong Duterte binigyan din siyang trabaho. So those are the things na naalala ko na hindi makapani-paniwala. So magandang hapon po sa inyong lahat, no? Kay Kevin Jan, kay Sama Tao, Tawi Adventures. Wow, sarap pumunta ng Tawi-Tawi. Pero yung mga malita po, naniniwala ako, totoo po yun. Kasi may mga litrato na pinipresenta yung mga Marines. So, Eduardo de la Cruz, nung sampahan ng kaso si Madriaga, bigla na lang may drama agad. Oh, nagdrama pa na Miss Kiss yung may papatay daw sa kanya. At saka bibigyan pa ng 1 billion. Tapos si Joseph Desierto, huwag kayong maniwala sa isang pusakal na kriminal gaya ni Madriaga, Trililing Tonyo. So mga invento ata ni Trililing to kasama sa mga Bikoy story. Beatrice Kirimit, mukhang lasing pa yata ang nagsasalita kasi namula-mula panda. Namula-mula panda. Sino? Catalino Nazarea, halatang hindi magtatagumpay ang kasinungalingan nila. So Raymond Ribocas, kanta na lang Boss Toto. So RDT, ang handler ni Madriaga ang yayari mismo sa kanya. Tapos palabasin si BP ang gumawa. Malamang nga ganun nga ang mangyayari. Raymond Ribocas, hindi problema ang government employee, ang basagin niya ang close ni Sara at Madriaga. Hindi po. Kaya nga nagsisinungaling din ito si Insurrecto Pinapalabas niya na magka-close daw si Madriaga at saka si Sara. Beatrice Kirimit, ano ba yan? Nagpapatawa kasi wala pa. Tapos Bonifacio Sarusos na Sara is the next president. Tapos si Proceso Junior Yap, patay na si Sara, impeach na yan. At very credible. Paano maging credible si Madriaga? Ang layo. Gima Vallejos, pero katotohanan ay manaig. Eladio Socorro, Tamsak, Ronel, meron bago kumakalat ngayon na video si BP Sara binati ng happy birthday kay Madriaga. Oh, ganun ba? Dennis Causing, Celine Caballero. Ako rin, binati rin ako ni Isko, pero hindi na ako kilala ni Isko. Pinadalhan ako ng video kasi nagpapati ako ng aking kaibigan, pinabati ako. Ami Pilisilda, BP Sara will become president in 2028. Buwaya, go away. Kaya tatutulan pag maging presidente si Sara, which I support, ang siya lang po makabasag nitong lahat po nagnakaw sa flood control ikukulong yan. Number 1 dyan si BBM ikukulong sa pagnanakaw sa flood control. Tapos Marilyn Bundok, hello Dr. to, amping ka lagi sir. O sige, mag-amping tatanan. Erlinda Vicencio, Attorney Toto, nanginginap nga for ransom. O nga, tatanggihan niya 1 billion tapos nanginginap ka pa for ransom na ilang milyon lang. Arnel Pangilinan, salute Attorney Toto. Johnny Abrasado, patay na si Sara Duterte niya. Sige, ano na lang yan, pangarap mo na lang yan, Johnny Abrasado. Raymond Ribocas, at nasa net 25 pala ang hindi ko mabasa. TTHI, hindi ko mabasa, pasensya.
mahirap ka mag-cross-examine si Madriaga. Mahirapan. Madali lang po yun. Sa mga magaling na abogado, walang problema po yan. President Sara. Tapos Marilyn Bundok, salamat. Attorney Gwenson, Attorney Panelo. At tapos si Raymond Libucas, si Madjo Matt Daly, daming mga bangag na baser ni Inday. Marilyn Bundok, Gemma Vallejos, Didi supporter, Ronel, Gemma Vallejos, o kaya may nagsuhol sa kanya ganun. Arle, sino ba nag-appoint sa NBI DOJ head kaya? Ayun, siyempre si BBM. Man is second powerful in this world. Amen, amen. O sino pang iba? Gemma Vallejos, Marilyn Bundok, Marilyn Bundok, Michael Angeles, anti-Inday Sara to. Tapos si Arlie, sabi naman nila mga fabricated ng mga CPP, NPA. Sino pang iba? Si Rosena Bayuna. Hello po. Ay magandang hapon, no? Si Michael Angelo, ayun. Kahit wala si Madriga, maraming anti-Sara talaga to. Wala. Mahina ang ebidensya. Pasensya na talaga mahina ang ebidensya ni si Madriaga. James Katipay, paano umabot sa billion? Dodong Tirador, kapatid ko. Raymond Ribocas. Kevin John. Musta si Abs. Lorna Datulayta. Okay. Hintayin nyo sa hearing tambak ebidensya. Ganun ba? Emmanuel Sabasan, usapin ng mga retarded. Okay. Ariel Tawidi, ang mahina kalbo. Almond Blondie, sounds familiar, parang copycat sa Brave 18 ex-soldiers. Okay. Jason Abas Trillanes de Bicoy 2-0. So Nitsa Miranda, tama Dr. Toto. Sino pa? Kay Kumaro, Sunny Season. Che, ano pa ba? Nasaan nyo sa mga dalawang nganga? Okay, hanggang dyan lang. Maraming salamat po sa inyong lahat. At magandang hapon. Sino pang iba? Beatrice Kirimit, no? Tapos, RDT TV, ginisa ni Kong Suntay. Kinestyon ni Kong Suntay ang credibility ni Madriaga. Tapos sino pa? Mel. Si Ernest Vera. Sino pa? Wakdak. Sunny Villarico. Enzo Taxi Driver. Tumigi ka kalbo. Morales, bago pa naman shampoo mo, boss, ay mga... Okay, Leonard Brosas, tingin ko katoto, di matutuloy ang impeachment dahil ad cautela na. Okay, hanggang dyan na lang, no? Maraming salamat po sa inyo.